Evening everyone! Welcome to my YouTube channel, Vlesa GP. Please subscribe. Today is a spring season here in Japan, kaya marami na mga bulaklak nagsilabasan ng mga idol. Napakaganda ng park na ito. Makita mo pa yung dumadaan na train. Napakaganda-ganda naman. Nandito mga idol. Pumunta kami sa isang paggawaan. Ito po ay paggawaan ng mga itak, mga knife, o yung lagari. Yung gagamitan ng panday mga idol. Dito po nila ginagawa yung yung puthaw. Dito po yan sa Miki. Malapit lang yan dito sa amin. Yung kanilang kubo na gawa sa kahoy. Napakatibay na kahoy. Naglakad lang kami dito mga idol. Malapit lang dito sa munisipyo ng Miki. Maraming mga manggagawa dito. Lahat naman sila mga Hapon. Napakagandang lugar dahil maaliwalas. Maraming mga puno. Kaya napakalamig. Yan, gumagawa sila ng apoy para sa pugon. Pinapakita nila sa amin yung kung paano gawin yung isang lagari. Napakatibay ng lagari, mga idol. Nagpapainit din sila ng tubig para gagamitin. Maraming tao ngayon na sidatingan dito dahil parang nag-open house sila mga guys. Tumatanggap sila ng mga guest. Kaya maraming mga bisita pumunta dito. Iba't ibang lahi. Marami din mga Amerikano. Vietnamese. Tsaka Peru. Brazilian. Ayan. Isang napakagandang ideya ito pag gusto mong gumaya ng ganitong negosyo. Bibili ka lang ng mga matitibay na puthaw. Ayan. Parang niluluto nila ba? Ito na-explain na itong heads nila mga idol. Kung gaano katibay ang kanilang gawa. Kailangan daw dahan-dahan yung paggawa nito. Huwag mong mamadaliin dahil mangyaring masira ang iyong gawa pag minamadali mo. Kailangan daw dahan-dahan lang. Tapos kailangan pantay-pantay ang kaniyang laki. O kaniyang lapad ba o kaniyang kapal. Nag-explain siya mga idol kung paano nila sinisindihan yung uling o yung charcoal. Sabi ng heads, yung charcoal daw ay may halong oil para madali siyang magkaapoy. Yun, in-explain niya kung ang mga lagaring yan, paano gawain. Mula sa maliit na puthaw hanggang lumalaki. At kailangang manipis. Kagamitan yan sa pagputol ng kahoy. Para makuha mo yung tamang texture kung paano mo gawin. Yan, in-explain niya mga guys. Yun daw, ang kapal na yan ay nasa 8 piraso.
Pero napakanipis siya mga idol. Tapos napakatibay niya. Hindi siya madaling maputol. Yung nakikita nyo naman yung original na gawa dito, ang presyo ay napakamahal. Na nag-umpisa na sila nagpukpok mga guys. Mula doon sa binabad nila sa apoy hanggang sa pagpukpok. Dahan-dahan daw yung pagpukpok at saka pantay-pantay yung pagpalo para maganda ang kanyang kalalabasan. Hindi dapat mauna ang isa. Kailangang pantay-pantay. Tapos yung pangpukpok nila mga guys, iba't ibang laki. Para raw matibay ang kanilang gawa. Tapos kailangang manipis siya ang lagari. Para madaling makaputol daw ng kahoy. Yan. Tapos binababad na naman sa apoy. May taga-explain na yung kanilang heads. Tapos yung umupo na taga-pukpok din. Leader din siya mga idol. Yung isang piraso ng lagaring iyan, kita mo yung presyuhan, napakamahal. Dahil gawa siya sa matibay na tanso. Patuloy pa rin silang gumagawa mga guys. Dahil 8 piraso yun, kailangang manipis. Thanks for watching my video. Bye bye.